Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, byuda at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Hello, good afternoon. Welcome to P-Pop Live. Yes! Parish Pastoral Accompaniment Program. Yes, huwag niyong kalilimutan yan. Every Sunday. Pero kung talagang busy kayo ng Sunday, balik na lang kayo sa Facebook ng Miracle of Christian. Yan. Tapos yung mga na-miss nila, nasa playlist po lahat yan. Balikan ninyo and most important thing, i-share po natin. Yes. Lalo na kung feel nyo na merong matututunan dito, no? I-share po natin para maging social media missionaries. Yan, okay. So, maganda ang topic natin ngayon from Amoris Laetitia, paragraph 1 to 3. That is lifelong sharing. Kaya yung title natin, ugmang-ugma. Ano yung title natin? Lifetime warranty. Yeah. Lifetime. Ano? Lifetime warranty. Yan. Basahin ko lang yung first Sige, sentence. oo. After the love that unites us to God, conjugal love is the greatest form of friendship. It is a union possessing all the traits of a good friendship: concern for the good of the other, reciprocity, intimacy, warmth, stability, and the resemblance born of a shared life. Kaya pala, Friendship pala yun eh. kaya nga sinabi nga lifetime warranty. Ang friendship, hindi po yan napuputol. Yung totoong friendship, di ba? Hanggang sa mamatay, magkaibigan kayo. Pag mag-asawa kayo at magkaibigan kayo, mag-asawa, mas malalim Kaya ang ang greatest pagkakaibigan. form of friendship. Yes, greatest Kasi may form. companion dyan. Correct. Madalas kayong magkasama. Kasi naalala mo ba yung sinasabi, yung parang binabanggit ko nga sa'yo lagi na, bakit pagkaibigan mo, ganun ka magsabi? Ibig sabihin, binavalue mo yung kaibigan mo, ganun din dapat, lalong the more ang ipakita mo sa asawa mo. So parang nadagdagan lang, mas marami kayong time that you are in the company of one another. Yes, correct. Diba? Yung traits of a good friendship. Concern for the good of the other. Pagiging selfless. Yes. Reciprocity. Mutual. Ibig sabihin, bigayan. Mhm. Intimacy. Yung pwede mong describe sa intimacy, yung pwede ko talagang masabi sa yung laman ng Pinaka-deepest secret ko. Wala secret. No. May usapan, wala namang secret na nabubunyagan mo. Wala secret. Oo, kaya nga secret no? Yan. Stability. Ito, nakakatulungan kayo mag-asawa para maging stable. Kasi every time na merong issue na magkaiba kayo, ano ba ang issue? Is it yung pag-aaway? Is it an issue? Hindi. No, not really. Magkaiba kayo ng pananaw. Magkaiba kayo ng pananaw. Like, Paul, gusto ko pumunta sa Luneta. Ikaw gusto mo pumunta sa Nayong Pilipino. Magkaiba yon. Yeah. Issue na yon. Pero, hindi naman. You have to talk. Oo, saan ba tayo pupunta? Yeah. Diba? Parang ano. Basta magkaiba kayo. Ano yun something na magkaiba is already an issue. Kasi akala nila pag issue yung nag-aaway na. Ibang klase naman yun. Isa pa, the resemblance born of a shared life. Nagkakapareho na rin pag tagal-tagal because every time na meron kayong issue, nire-resolve din yun na maayos. Di ba? Kaya pag tagal-tagal, parang sabihin, pareho na rin kayo. You are one. Yun naman ang plano natin. Di ba? Alam mo, The two becomes one. meron ng example dyan sa iyong kapatid ko. Hindi talaga siya sporty type, no? Pero yung asawa niya mahilig mag-bowling.
Alam mo na nag-asawa sila dahil yung asawa niya lagi nasa bowlingan. Mhm. Alangan naman sa bahay lang siya, nagmumukmuk siya doon yung asawa niya, nag-e-enjoy, nagbo-bowling. Di nag-aral siya mag-bowling. Yeah. Ngayon, nag-e-enjoy siya. Pareho na sila ngayon mag-bowling. Yes. Parehas tayo. O mahilig kang, kunyari, kumanta. Kaya lang talagang pareho naman tayong mahilig kumanta. Nagkataon lang na yung hilig, ewan ko no, by God's grace, yung gusto ni John, gusto ko rin kasi. Madali kaming mag-adapt sa gusto namin. Maganda talaga, advisable, hanggat maaari ang recreational activity ng mag-asawa isa. Hindi yung meron siyang recreation, iba ang kasama niya, may recreation din, iba ang kasama niya. Then eventually, talagang kanya-kanya na sila ng recreation. Kaya nga. Kanya recreation, parang minsan hinahanap mo eh. Marriage joins to all this an indissoluble exclusivity expressed in the stable commitment to share and shape together the whole of life. So let us be honest and acknowledge the signs that this is the case. Ay, meron ako na-touch doon. Ano Ah. unang word? Commitment. Mm. Just sa sinabi niya, no? Yung word na commitment is very important. Kasi commitment, tapos ang sumunod doon, kanino ka nagko-commit? Kay God. No? So, ikaw nag-commit ka kay God that you will love your husband for better or for worse. Kaya you see to it na magawa mo talaga yon. And with God's help, magagawa mo talaga. Minsan ang commitment natin hindi para no? Mighty Hindi band, para- mighty Mighty band. O kaya Elmer's glue. Dapat no? may tiban. So, yung nagbibigay ng permanent or stable glue sa atin is God. Oo. Siya yun. Tayo, minsan talagang yung ating parang paste lang yan yung pandikit na ginagamit nung tayo. And Kanin. yeah, talagang ganun din yung pagkakagawa ni God sa atin kasi gusto rin ni Lord na we hang on to Him. Kasi minsan meron tayong tendency na parang, ay, kaya natin to. Yeah. Ano tayo, perfect couple tayo, kaya natin to. Yeah. So, Yan ang mahirap. Pagka Oo. sinabi natin, kaya natin to. mm, It is always dependent tayo sa tulong ng ating Panginoon. Kaya nga sabi rito, let us be honest and acknowledge the signs that this is the case. Ganito talaga ito. oo. Lovers do not see the relationship as merely temporary. Mm, Those who marry do not expect their excitement to fade. tama. Those who witness the celebration of a loving union, however fragile, trust that it will pass the test of time. Ibig sabihin, magtiwala lang tayo. Kasi hindi naman tayo papabayaan ng Diyos eh. Yung sinasabing hindi mo inaasahang mag-fade. Ako, ayokong ilagay sa isip ko yon na mag-fade. Diba? Pero, habang tumatagal kayo, yun nga yung sinasabi nila na pag mag-boyfriend kayo, tuwing nagkikita kayo, gusto nyo laging naka-holding hands, yung boyfriend mo may dalang bulaklak, ganun. Ngayon, pagka naging mag-asawa na kayo, dahil nagkaanak na kayo, may house chores, nagtatrabaho si mister, yung pag-holding hands hindi na magiging lagi kasi ang ka-holding hands mo na ngayon yung walis, siya naman ang ka-holding hands niya yung computer. Noon walang ganon kasi siyempre pareho kayong nag-time out eh. Bakit naman tuloy-tuloy tayo? Kasi kailangan maglinis dahil may mga bata. Meron na ibang Ikaw naman, responsibilidad na pumapasok. Yes, ikaw naman, merong magtrabaho ka, kailangan mo supportahin yung pamilya mo. Yun yung sinasabing mag-fade. Yes. Pero yung love that is built in our hearts, hindi po yan mag-fade. The more na lalong magmamahalan kayo, but in a different angle, na you are able to understand yung situation, no, na gano'n ang nangyari, na nawala yung physical mga holding hands, gano'n, for the love of the family. Yun. Siguro, kaya inaano tayo ni Pope Francis, pinapaalala sa atin na huwag niyong asahan na lagi kayo nasa romantic Yes, romantic stage. Dumarating yan, yung disillusion. Yes. What you expect may happen. Yung inaasahan mo na dapat ganun tayo pa rin, tuloy-tuloy Oo. pa rin. Magbabago It lang. may fade. It may Yes. fade. Kaya siguro sinasabi sa atin ni Pope Francis yun, kaya tayo nare-remind that we always trust in God. Lagi tayong dependent sa tulong ng Panginoon.
kasi, pag sinabing love, no? Yun na yung expectation nila, yung love na parang ikaw lang talaga yung nakikita niya lagi. Mhm. So parang mafe-fade. Hindi na ganun eh, kasi mahahati na eh. Iba na. Oo, hindi naman yung mafe-fade yung pagmamahal mo, kundi maiiba. Nasa Ayun paano mo naman. pananaw. Oo. Pagka kayo ay lagi nag-uusap, sabi nga, issue yun. Dati, inaasahan ko na kung paano yung ginagawa natin nung mag-steady pa tayo. Yes. Ganun pa rin ang mangyayari. Pero dahil nagbabago na, it becomes an issue Yes. na dapat pag-usapan ng mag-asawa. Kaya ang maganda, kaya nga binanggit yan, na Yan. it fades that way. Oo. Ngayon, kung hindi kayo kontento o hindi nyo naiintindihan kung bakit ganun, mag-usap kayo. Oo. Kaya nga, ang paniguro naman dyan, it will pass the test of time. Pag nalampasan yun, edi magiging mas matibay ang inyong buhay may asawa. Next, children not only want their parents to love one another, but also to be faithful and remain together. These and similar signs show that it is in the very nature of conjugal love to be definitive. The lasting union expressed by the marriage vows is more than a formality or a traditional formula. It is rooted in the natural inclination of the human person. Yeah. Ibig sabihin, ang pinakamagandang regalo mo, ito, naririnig ko ito sa iyong mga anak, ay yung inyong pagiging faithful at habang buhay, kayo pa rin ang magkasama. Di ba? So yun yung pinapakita rito. It is not only yung parang pinapakita na love mo yung isa't isa, but you remain to be faithful and remain together. Kaya sineselebrate yung mga anniversary, di ba? Totoo. Kasi para nakikita ng bata, no, oh, ito pa kami buhay pa rin yung aming pagmamahal, magkasama pa rin. Yeah. Kaya nga hindi natin nilalagay sa isip natin na merong divorce, no? Kaya malaking bagay yon na wala sa ano natin yung may divorce naman yung gano'n pwede naman maghiwalay. Kasi ang dapat na ilagay natin sa isip natin, hindi tayo maghihiwalay. Kahit anong mangyari para palaki natin yung mga anak natin, no? Kung gaano natin kamahal yung anak natin, kailangan maging maganda yung samahan natin. So, pagka gano'n ang nasa isip mo na walang hiwalayan, no? 'Di ba? Ano yung sabi mo? Life guarantee, lifetime warranty. Ibig sabihin lifetime warranty, yung nagbibigay ng warranty si God. Yes. Ayan. So ngayon tayo naman, tayo yung makina na dapat maganda rin yung paggamit mo, huwag kang aabuso. Kasi pag umabuso ka naman, nasisira. Kahit nandiyan na yung warranty, sinisira mo. Ngayon dahil nga nakita natin na yan yung pwedeng ibigay natin sa anak natin, tayo mismo. Kunyari may tukso, huwag tayong sumunod doon sa tukso. No? Kung meron tayong nakikitang habit natin na hindi gusto ng asawa natin, sabihin natin, tulungan mo nga ako kung paano ko matanggal tong habit na ito. Ganon. Tapos, magtulungan kayo. Kasi, ang goal ninyo, huwag kayong maghiwalay. Hindi yung ang goal ninyo, pwede naman maghiwalay Kaya ayaw natin ng divorce. Yes. Ayaw natin yan. Yung sinasabi, lifetime warranty is God's warranty doon sa marriage natin. Kaya nga yung marriage na minsan nagkakaroon ng nasisira. Diyan pumapasok ng ating Panginoon. Yes. At yung ginagamit niya riyan is have a good communication. Tapos biro mo sabi ni Lord, lifetime warranty. Lifetime, habang nabubuhay kayo, may pag-asa na magkasama kayo. Kaya, kung na-separate man kayo, dahil wala tayong divorce, no? Separate lang. Pwede pa na rin kayong magsama. Kasi si Lord nag-aantay lang sa inyo kung kayo ay magbabago. Diba? Kasi laging may chance yan May sasabihin, Sister Malu, brother John, parang hiwalay na ako. Ang tanong, gusto mo bang magkabalikan kayo? Oo. Nag-usap na ba kayo ng asawa mo? Hindi pa. Alika, mag-usap tayo. Pag-usapan natin, na-realize nyo pala, oo nga, hindi kasi tayo nag-usap, kaya pwede pala talaga tayo magbati. Buhay pa kayong pareho? Di magbati na kayo ngayon. Ito yung pinag-aaralan natin sa kapihan, di ba?
paano ba yung maayos na pag-uusap? Unang elements dyan, yung pakikinig. You always try to understand ano ba yung kanyang gustong sabihin sa atin. Ano ba ang kanyang situation? Bakit siya nagkaganon ang kanyang situation? Ikalawa, dapat nandun lagi yung selflessness. Ibig sabihin, isa sa inyo has to yield, magparaya. Yun. Kung hindi magkakaroon ng ganong openness, eh mahihirapan mag-resolve ng issue. Ikatlo, you need the help of God. Yung tinatawag na the sanctifying grace. Kung paano kayo maging banal. Sa pagiging banal, dito lumalawak yung inyong pag-unawa, lumalalim ang inyong pasensya, yung inyong pagpapatawad ay nagiging unlimited. Di ba? Yan mga example ng tinatawag na sanctifying grace na ibinibigay ng ating Panginoong Yesus sa mag-asawa. Ayun. Kung yung tatlong yun, present in your communication, eh napakaganda. And it will always sustain your marriage. Kasi ang kadalasan naman, kung bakit nagkakaroon ng away, yung tatlong yun, wala sa communication. Oo. Di ba? Totoo. Okay. So, tuloy ko lang. For believers, it is also a covenant before God that calls for fidelity. The Lord was witness to the covenant between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless, though she is your companion and your wife by covenant. Let none be faithless to the wife of his youth, for I hate divorce, says the Lord. So, sa Malakay 2, verses 14 to 16. May ulit nga. I hate divorce. Oh, narinig Sabi ba ni niya? Lord. I hate divorce, sabi ni Lord. Kaya, kung merong boboto ng for divorce, pakipasa niyo po ito. At para malaman nila na sabi ni Lord, I hate divorce. Nasa Bible po yan. Yan, sa Malakay. Yes. Malakay 2, verses 14 to 16. Correct. Yan lang is enough para hindi natin iboto yung divorce bill. Ayan, so this is really for you sa mga mag-asawa na nangako kay God in front of God yung covenant that I will stay faithful, I will be an exclusive lover para sa iyo, and I will be selfless and open to life. So, apat na yun. Binigyan natin ng acronym yun, PESO. Permanent, exclusive, selfless, and open to life. Yan. Para mangyari yan, you need God. Yes. Yung tulong ni God, the sanctifying grace, and the divine assistance. Naalala niyo yun? Yung mga binigyan natin ng pre-K na. Yes. Kaya, ang inisip po nating acronym is PESO. Kasi ang PESO po, yan yung kalaban. No? Kalaban po yan ng good, laging Yan sa mundo. Yan ang makamundo. diyan nag-umpisa yung evil, no? Diyan sa peso, sa pera. Hindi Kaya makalimutan yun. ngayon, meron din peso sa langit. Yun yung ibig sabihin ng peso natin. No? Yung sa langit, hindi yung peso dito. Okay. So, ano ang summary? Ang summary, sana magpakasal kayo sa simbahan. If you want yung fully secured. Because the lifetime warranty na binibigay ng Panginoong Jesus is part of the grace na pinasok ninyo. And to get the peso To get the peso. of God. Hindi of this world. Ngayon, ang lifetime warranty na yan, si Jesus ang tumitingin sa inyo. Ina-accompany kayo ni Jesus through the sacraments na ibinigay sa atin. And itong mga grace na ito, hinihingi yan by prayer. Yes. Kay God. Tapos, kung halimbawa nahihirapan kayo, Jesus is accompanying you with some instruments. Kami, palagi ko ginagamit kami ni God because we are here to be a concrete representation of God para kayo ay samahan sa inyong married life. Okay, Okay, bye. bye. See you.